Ilang kilo ron? Ilang kilo ron sa nyug? Ha? 1050. Ah, 1850 na? Good yun. Ang iyong kupra? Ang kupra, 82. Ha? 82. 82? Wow. Chap, kaya magkaya na 1 kilo, no? Ano? Medya. Uy. Ano, 1 kilo tunga ang mga kabayan, no? Ayos, shoutout din sa mga farmers. Okay, thank you ah. Oo, muna siya oh. Ayun mga kabayan no, kilo tunga. 1850 ang kilo. Mabuhay ang mga farmers. Ayan. Pilipierte Street, Kalinan, Davao City. Ayan mga buno. Ito, may mga yara sila dito. May mga 1616, pati ba may unique, asin lang sa agwa ito. Kaya para sa bunga, magyapon ng asin. Nakain sulfate para manay sa dahon niya. 2100. Masay, ikaw ni mo, boss. Ha? Masay, tanong ni mo. Niyog. Yung mga bayan yan. Asin. Okay. May ano pa tayo? Sulfate, ammonium, 50 kilos. Okay, thank you ba? Okay. Yung mga kabayan, may ano tayo? Ammonium sulfate 2100. Ito yung mga ilagay natin dito kay para magdagdag na naman tayo ng tanim doon sa ating area. Yan. Ito yung dwarf natin. At saka ito yung asin natin mga kabayan. May asin tayo. At ito, abuno natin 2 asin at saka 1 ammonium sulfate 2100. Ito, may takunan po tayo na niyog. Ito mga kabayan. No? Tanim natin ito mga kabayan. Investment ni Mrs. Ito, maganda ito kay mababa lang, dwarf ito eh. Ito yung mga abuno natin para sa ating mga centennial. Yan. Maganda na yung presyo mga kabayan sa kukunat. Ang buo, kilo, 1850 pesos. Ang kilo ng buo, yung niyog, yung binalatan na. At saka yung kupras naman, 8250 pesos. Ang kilo mga kabayan, napaganda. Shoutout sa mga buyers at saka shoutout sa mga kukunat farmer. Yan, kaya ito magandang investment kasi less yung maintenance ng niyog. At tuloy yung bunga. 3 to 2 months makaka-harvest tayo. At saka yung buko, every 45 days pwede tayo maka-harvest ng buko. Ayan mga kabayan, no? Andito tayo sa may... Ayan, magandang view dito. May mga sapa dito, dike. Andito tayo sa may Kalinan na tayo mga kabayan. Happy farming po tayo. At ito, salamat kay Mrs. sa kanyang suporta sa ating pagpaparming mga kabayan. Sa kanyang suporta at salamat din sa Panginoong Diyos na binigyan tayo ng lakas ng ating pangangatawan. Ayan, no? Happy farming. Duterte po tayo. Shoutout sa mga Duterte. Landslide. Panalo talaga mga Duterte. Ayan mga kabayan. Ayan mga kabayan. No? Andito tayo sa may GTT. Sa may Kalinan. Dito tayo ng mga abuno. Ito may ano tayo. Binili na dalawang sako na salt fertilizer at saka isang sako na ammonium sulfate. Ihalo-halo lang natin. Ito maganda sa natin niyog. Yan o. Asa ito siya? Chip! Abuno. Ayan. Hello. Ay, boss. Sulfate. Sulfate ito ganang asin. Oh, asay gay karga? Kala. Wala. Oo. Nandito tayo mga kabayan. No? Dito tayo nagbili. Ang abuno natin sa may Pilipierte Street, Kalinan, Davao City. Ayan mga abuno. Ito, may mga yara sila dito. May mga 1616, iba't iba. May unique. Ito, mga iba't ibang kulay. Para sa mga tanim po natin. Ito yung bibili natin. Yara. Yung putas, yung kulay pula, pink. Yung bilhin natin ngayon, asin muna. Para sa ating niyog. Yan. Okay na. Asin. Lindot no? Mani gwapo sa lubi no? Ammonium, asin o ganang ammonium, no? Sulfate. Pero kanang putas, lindot mo na. Pilay sa ako na? 1490. 490. Asin lang sa agwa to. Kaya para sa bunga, magyapon ng asin. Nya kaning sulfate para manay sa dahon niya. 2100. Masay, ikaw ni mo, boss. Ha? Masay, tanong ni mo.
niyog. Kalubi. Kasalubi na ko niya buon. Kaya po na. Dua kasako, ang isa kasako ani 40 kilos no. 40. Pastar. Tira bay. Isa. Oy. Ay kwan niyog. Pastar na to ni mga kabayan dito. Ay may asin tayo at saka munyong. Sige, patong lang ko doon, Dre. Yung mga bayan yan. Asin. Okay. May ano pa tayo? Sulpe, ammonium. Yan o. Ito asin natin. Maganda ito sa niyog. Ayan, itanim natin. Takunan ito. Tanim natin. Ayan mga kabayan. Ayan na, patong. Nandito muna. Ayan na. Ito may tapunan tayo, dwarf. Saka nagbili tayo ng 2 sako at 3 sako na abono, asin at saka ammonium. Ayan mga kabayan, no? Ito yung ano natin, yung presyo ng ano, asin sa isang sako, 40 kilos, nasa 300 ang isang sako. Ang sulfate 700. Ayan mga sulfate natin, no? 50 kilos. Kinigyan ba yan? Okay. Ayan mga kabayan, may ano tayo. Ammonium sulfate 2100. Ito yung mga kabayan, para sa dahon ng ating coconut. Ito para sa bunga. Ito yung asin natin. Okay. So, ayan. Ito yung lagay natin dito. Okay. Para magdagdag naman tayo ng tanim doon sa ating area. So, kaya tayo ng takunan. Mababa lang ito eh. Ito para sa mga centennial natin. Ito mababa lang ito mga kabayan. Itong ano natin para sa pagbuko press natin. Ito na pohon. Magbinta tayo sa ating area. Ayan. Ito tayo sa Kalinan. Para makagano tayo. Okay. Ayan mga kabayan. Nakabili na tayo ng asin, salt fertilizer at saka ammonium sulfate 2100. Kaya ngayon mag-abono tayo kasi maganda yung panahon, tag-ulan, madali lang matunaw yung ano natin, abono para sa ating niyog. Kaya ito, abunuhan natin mga kabayan sa isang taon. Kahit kadalawang kabisis ka lang makapag-abono, every 6 months yung may bunga na natin na mga niyog, yung mga centennial. At saka ito yung dwarf natin, 2100 lang muna ng ano natin, abono. Kasi bago pa ang tanim. Kaya ito, kailangan talaga pakainin natin ng pangailangan ng ating mga tanim para malusog, maganda yung tubo, maganda yung mga bunga. Para pag-harvest natin, makabawi tayo mga kabayan. Yun naman importante. Mabigyan natin ng pataba o pabunga ang ating tanim. Dito tayo nagbili sa may GTT marketing. Kaya doon tayo punta sa bayanihan. Ito yung area natin. Dito tayo sa may ano, mismo sa proper talaga dito sa may Kalinan. Dito tayo nagbili ng mga pataba sa ating tanim. Maintenance. Ayan, biyahe tayo. Yung mga kabayan, no? Magano tayo, punta tayo sa ating area para makapag-umpisa tayo ng pag-aabono natin sa ating mga tanim. Kasi magtanim pa tayo ng mga dwarf. Meron pa tayong mga additional na binili namin ni Mrs. Salamat kay Mrs. pala. Unang-una, maraming salamat kay Mrs. sa kanyang suporta sa ating pagpaparming. At salamat din sa ating Panginoon na binigyan tayo ng magandang pangatawan, lakas ng ating pagpaparming. Yan, tuloy-tuloy yan tayo mga kabayan. At shoutout din sa mga kaparmers po natin dyan. At salamat din sa kanyang suporta na walang sawang pag-subaybay nating mga gina-update bahin sa pagtatanim.
tanim lang tayo para ito sa retirement namin ni Mrs. na balang araw. Doon kami stay sa area, sa farming na. Hintayin lang natin ng panahon na makapagbunga na ito. Kaya ito, inalagaan talaga natin para makapagbunga. Maganda yung tubo, maganda yung mga bunga niya pag-harvest natin. Kasi maganda yung presyo ngayon. Shoutout pala sa mga buyers ng coconut, ng mga niyog. Shoutout sa lahat ng mga buyers dito sa Davao City, dito sa Maykalinan at sa iba-iba pang lugar. Dahil napaganda na ng presyo ng niyog ngayon na pinatasan na nila dahil gina-export na eh. At maraming kailangan talaga yung niyog, maraming mga gamitan. Kaya isa sa pangkabuhayan ng ating coconut farmer, itong niyog, kagaya natin. Tuwang-tuwa po tayo dahil mahal ang kilo ng niyog. Kaya yan mga kabayan, talaga tayo nag-invest. Dito tayo, magtanong tayo dito mga kabayan. Ayan mga kabayan, dito tayo, magtanong tayo dito sa kilo ng niyog. Tingnan natin at saka sa kupra para may idea tayo. Update tayo sa mga ka-farmers natin mga kabayan. Boss, ilang kilo ron? Ilang kilo ron? Ilang kilo ron sa niyog? Ha? 1050. Ah, 1050 na? Good eh. Ang iyong kupra? Ang kupra, 82. Ha? 82. 82? Wow. Siya, pero hindi na siya? Dili sir, depende na siya sa price. Sige. At least, natin update kay nindot ng presyon. Saan kuha dito? Kuhaan? Atod na siya sir. Atod, 1850. Kung kuha dito? Kuha dito, 1830. 1830. Sige, thank you. Okay sir. Ayan o. Kaya makaya na 1 kilo, no? Ano? Namidya. Uy. Grabe no, 1 kilo tunga mga kabayan, no? Ayos, shout out din sa mga farmers. Okay, thank you ah. Okay, ayan. Ito kupra man siya. Kani mga kabayan. Ito ang kilo, 5250. Kupra ni. Sir, ko sa vlog na farmer. Lakbay Bangarap. Oh, mo ni siya. Ayan mga kabayan, no. Kilo tunga. 1850 ang kilo. Mabuhay ang mga farmers. Ayan. Okay, sa una, nagwalay, 4-5, nakatilaw ko sa una. Karon, gina, yo. Yan, bayani araw na wa. Ang kilo, pro. Lagi ako pro. Ayan, mga kabayan. Ito. Ayan oh, may tayo, tanim, asin. Ito, maganda yung kilo ngayon, 1850 mga kabayan. Kaya dito tayo nag-update sa kanila. Yan, maganda ng presyuhan ngayon mga kabayan. Maganda ng presyuhan ngayon sa niyog, 1850 yung kilo ng niyog na buo. Wow, ganda. Thank you sa mga buyers. Salamat sa mga buyers natin. Thank you talaga sa inyo. At sa mga farmers natin, magandang balita po ito sa inyo. Yung kilo dito sa Maykalinan, yung kupra, yung buo na niyog, 1850. Kung pakuha dun sa area, 1830. Maganda na yun mga kabayan. Mataas na yun. Tapos yung kopra, 82.50. Napakagandang presyuhan sa ating pagpaparming talaga yung niyog. Yan, maraming salamat. At may mga update tayo sa mga ka-farmers natin. Yan, mag-invest na po tayo ng coconut farming. Yung bagong tanim natin, dwarf yun. Pwede pang buko, pwede pang kopra. Yun po yung ginawa natin na nagtanim tayo ng dwarf kasi mababa lang. Less sa gasto. Less yung maintenance, less yung mga patao natin na patrabaho. Hindi natin pasungkit. Kahit tayo na lang.
At maganda yung presyo din ng buko sa downtown. Kuha doon no, 19 pesos yung kuha doon. May bayar tayo na contact na gusto sana natin mag-deliver. Kaya lang Centennial yung niyog natin, mahirapan tayo mag-akyat. Kaya nagtanim tayo ng mga dwarf. Kasi yung Centennial natin, pang ano lang yun, para sa pag ano natin, beaker yun. Yung pasungkit lang natin para diretso na. Yan, dito tayo sa may Purok 17 Sitio. Dito sa may bayanihan tayo. Pasok tayo dito sa ating area. At least nakapag-update tayo sa inyo mga kabayan. Kaya yung daanan po natin dito sa ating area. Tuwang-tuwa po tayo dahil maganda ang presyuhan ngayon kasi export na kasi yung ano yung niyog mga kabayan. Maraming pwede magamitan. Kaya mabuhay ang mga farmers. Yan, shoutout po sa lahat ng mga farmers dyan. Yan, maganda na po ng presyo ng niyog mga ka-farmers. 18.50 yung kilo. At saka yung kupras 82.50. 82 pesos mga kabayan. Ang kopra kilo. Ang buong niyog 18.50 pesos. Napakaganda ng tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na magtaas. Dahil marami na nagkukuha ng mga planta at saka marami na rin nagkukuha ng mga buyer ng niyog.